Narinig mo na ba ang kasabihang rat race? Para itong pagtakbo sa hamster wheel. Araw-araw kang nagsusumikap, nagtatrabaho ng husto, pero pakiramdam mo, wala ka pa ring nararating. Oo, sapat ang kita para mabayaran ang bills at makaraos sa buwan. Pero parang imposibleng makaipon, umasenso o magkaroon ng tunay na kalayaan, lalo na pagdating sa oras at pera. Madalas nating iniisip na ang rat race ay problema lang ng mga kapuspalad. Pero ang totoo, maraming middle class din ang naiipit sa cycle na to kahit pa lumalaki na ang kita nila. Bakit? Dahil sa ilang ugali at mindset na sa una parang normal lang, pero sa totoo lang, ito ang mga humihila sa kanila paatras. Kaya kung handa ka nang kumawala sa cycle na yan, panoorin mo ang video hanggang dulo. Ito ang 7 dahilan kung bakit maraming middle class ang hindi makaalis sa rat race. Kahit middle class ka na o paakyat pa lang, mahalagang malaman mo to para maiwasan mo ang parehong bitag. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Dahilan number 1, pagstay sa trabahong mas mababa ang bayad kesa sa iyong halaga. Maraming kumpanya ang nagbibigay ng sahod na sapat lang para hindi ka umalis, hindi para umasenso ka. Ilan sa mga kakilala mo ang ilang taon nang walang increase o kung meron man, nasa 3% o 4% lang kada taon. Samantalang ang presyo ng mga bilihin, patuloy ang pagtaas. Habang tumatagal, kahit nadadagdagan ang experience mo, parang mas bumababa ang halaga ng sahod mo dahil hindi ito sumasabay sa inflation. Mas masakit pa kapag umalis ka, saka lang nila tataasan ang offer para makahanap agad ng kapalit mo. Ang problema, ugali ng maraming middle class ang manatili sa trabaho dahil komportable at sigurado kahit underpaid. Oo, may sweldo ka sa takdang araw pero hindi ka naman lumalago. Alam mo ba na ang paglipat ng kumpanya ay kadalasan nagbibigay ng 10% hanggang 20% na increase sa sahod? Malayo ito sa kakarampot na annual raise na nakasanayan mo. Kung ramdam mong hindi na akma ang kita mo sa halaga ng trabaho mo, okay lang na maglakas loob na maghanap ng mas maganda. Mag-network, alamin ang market value ng skills mo, humanap ng bagong oportunidad. Nakakatakot magsimula ulit, oo. Pero kung ang kapalit ay 30% na mas mataas na kita na pwede mong i-invest para sa mas magandang future, hindi ba't mas sulit yon? Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ganitong topic, paki-like at paki-share ang aming video at i-click mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos. Salamat! Dahilan number 2, pag-upgrade ng lifestyle. Isa ito sa pinakamalaking bitag ng middle class. Kapag tumaas ang kita, ang unang reaksyon ay taasan din ang lifestyle. Mas magandang bahay, bagong sasakyan, mamahaling gadget, mas madalas na travel, at pagkain sa high-end na restaurants. Ang dating luho biglang nagiging pangangailangan. Pero ito ang problema. Imbis na gamitin ang pagtaas ng kita para mag-ipon o mag-invest, ginagamit lang ito para tustusan ang bagong gastos. Kaya kahit mas malaki na ang sahod, ubos pa rin o kapos pa rin dahil tumaas din ang obligasyon buwan-buwan. Narito ang 2 bagay na madalas agad i-upgrade kahit hindi pa kaya. Una, sasakyan. Dahil sa mga financing options, parang andali lang bumili ng kotse. Pero tandaan, ang financing ay kadalasang dinisenyo para makabili ka ng mas mahal na sasakyan kaysa sa tunay mong kakayahan. Isa itong wealth killer na paulit-ulit mong babayaran buwan-buwan. Ang ideal guideline, huwag gumastos ng higit sa 15% ng iyong annual income sa lahat ng car-related expenses. Halimbawa, kung 720,000 ang kita mo kada taon, 108,000 lang ang dapat para sa kotse mo. Kasama rito ang monthly payment, insurance, maintenance at iba pa. Pangalawa, bahay. Kahit kaya kang pautangin ng bangko ng malaki, hindi ibig sabihin ay dapat mong kunin agad. Ang general guideline ay huwag lalampas sa 28% ng gross monthly income ang mortgage payment mo. Halimbawa, kung 60,000 pesos ang gross income mo kada buwan, dapat hindi lalagpas sa 16,800 pesos ang monthly mortgage mo. Kapag lumampas ka dyan, siguradong mabibigatan ka sa bayarin.
Kaya huwag magmadali sa pagbili ng bahay, lalo na dahil sa social pressure o takot na sayang ang renta. Tulad nga ng sabi ni Dave Ramsey, renting is not a waste of money. It's buying patience until you're ready to buy a home. Paalala, hindi masama ang kumuha ng loan, lalo na kung ito ay para sa bahay o negosyo. Pero tiyakin mong may kakayahan kang bayaran ito ng buo at sa tamang oras. Kung hindi, posibleng masira ang credit standing mo o mawala ang asset na pinaghirapan mo. Kaya bago lumapit sa bangko o loan provider, aralin mong mabuti ang iyong financial readiness. Dahilan number 3, umasa ka lang sa iisang source of income. Isa sa pinakamalaking leksyon ng pandemya ay ito, delikado ang umasa sa iisang source of income. Sa isang iglap, pwedeng magbago ang lahat. Biglang tanggalan sa trabaho, pagsasara ng kumpanya o personal na emergency na magpapatigil sa iyong kakayahang kumita. Kapag trabaho lang ang pinagkukunan mo ng kita, buong kabuhayan mo ay nakataya sa isang bagay na wala kang kontrol. Ugali ng maraming middle class ang umasa lang sa sahod mula sa kanilang day job. Pero ang mindset na to ang dahilan kung bakit marami ang hindi umaasenso. Kasi sa bawat piso ng kita nila ay laging may katumbas na oras at effort. Kaya kung hindi ka nagtatrabaho, wala kang kita. Iyan ang totoong rat race. Kung gusto mong makawala, kailangan mong palawakin ang iyong income streams. Maghanap ng side hustle na pasok sa skills mo. Magsimula ng maliit na online business o matutong mag-invest sa cash generating assets. Hindi mo kailangan maging eksperto agad. Ang mahalaga ay makapagsimula ka. Ang pagkakaroon ng multiple income sources ay isang uri ng proteksyon at matalinong diskarte para sa long-term freedom. Dahilan number 4, pagpapabaya sa pag-iipon at pag-invest para sa kinabukasan. Isipin mo to, kung may butas ang bulsa mo at nalalaglag ang pera araw-araw, pababayaan mo ba? Syempre hindi, gagawan mo agad ng paraan. Pero bakit sa pera nating kinikita buwan-buwan, madalas wala tayong ginagawa para palaguin ito? Marami sa atin ang hindi nag-iipon o nag-i-invest. Hindi dahil tamad, kundi dahil kulang sa kaalaman kung paano magsimula. Sa bawat araw na hindi natin ginagamit ang perang kinikita para palaguin ito, nasasayang ang pagkakataong makinabang sa compounding o ang paglaki ng pera dahil sa kinikita nitong interes na kumikita ulit ng panibagong interes sa paglipas ng panahon. Kaya kung gusto mong magsimulang mag-invest, sagutin mo muna ang 3 tanong na ito. Una, ano ang goal mo? Para sa retirement? Para sa edukasyon ng mga anak? O pang down payment sa bahay? Pangalawa, ano ang risk appetite mo? Ikaw ba ay conservative? Yung ayaw sumugal kaya mas pinipili ang low risk investments tulad ng time deposits o government bonds. Oo, maliit ang kita pero ang mahalaga, ligtas ang iyong kapital. O baka ikaw ay moderate, handa kang sumugal ng kaunti para sa mas mataas na kita pero ayaw mo rin ng sobrang laking posibilidad ng pagkalugi. Gusto mo ng balance sa pagitan ng growth at safety. O baka naman ikaw ay aggressive, handa kang kumuha ng malaking panganib kapalit ng potensyal na malaking kita. Tanggap mo ang posibilidad ng malaking pagkalugi basta may pag-asa rin ng mataas na returns. Pangatlo, magkano ang budget mo para sa investment? Kapag nasagot mo na ang mga ito, mas madali nang maghanap ng investment na babagay sa'yo. Pwedeng stocks, bonds, mutual funds, Pag-ibig MP2 o kahit real estate. Tandaan, hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula. Ang kailangan mo ay kaalaman, disiplina at malinaw na layunin. Ang hindi pag-iipon at pag-i-invest ngayon ay parang paglalakad palapit sa panganib na nakapikit. Alam mong may darating na gastos pero pinili mong hindi paghandaan. Dahilan number 5, pagpapabaya sa financial literacy. Huwag mong iasa sa kapalaran ang magiging takbo ng pera mo. Isipin mo ang pera na parang pagluluto. Kahit gaano kaganda ang lutuan mo at kompleto ang ingredients, kung hindi ka naman marunong magluto, magugutom ka pa rin. Ganon din sa buhay pinansyal. Kahit malaki ang kita mo, kung hindi mo alam kung paano ito hawakan, mauubos lang yan palagi. Ito ang epekto ng pagpapabaya sa financial literacy. Kadalasan, akala natin ay pera lang ang kulang. Pero ang totoo, kaalaman ang mas kailangan.
Parang niloloko mo ang sarili mo kung paulit-ulit mong ipinapasa sa iba ang responsibilidad sa sariling pera. Ang pagiging ignorante sa usaping pinansyal ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming middle class ang hindi makawala sa rat race. At dahil hindi ito itinuturo sa paaralan, responsibilidad mong matutunan ito sa sarili mong paraan. Habang tumatanda tayo, mas lumalaki rin ang kabayaran ng kakulangan sa kaalaman. Tandaan ang kasabihan, if you think knowledge is expensive, try ignorance. Kaya unti-unting aralin ang basics. Paano i-manage ang kita at gastos, paano gumagana ang buwis, at paano palaguin ang pera. Ang kaalaman ang unang hakbang sa totoong kalayaan. Dahilan number 6, paggastos para magpakitang gilas. Sa panahon ngayon, malaki ang pressure na gumastos, hindi dahil kailangan, kundi para lang masabing belong ka, lalo na sa Pilipinas, kung saan malakas ang impluwensya ng social media at ang kultura ng pagpapakitang gilas. Maraming gumagastos para magmukhang mayaman, sa halip na unti-unting maging tunay na mayaman. May mga taong malalaki ang sahod, pero nabubuhay pa rin ng paycheck to paycheck. Dahil inuuna ang image kesa sa financial growth. Ginagastosan ng branded na gamit, gadgets o luxurious trips. Hindi dahil gusto nila talaga, kundi para lang may maipakita sa social media. Ngunit ito ang mahalagang tanong, para kanino ka gumagastos? Kung ang isang bagay ay nagbibigay talaga ng kasiyahan sa iyo, walang masama ron. Pero kung ginagawa mo to para lang humakot ng likes, approval o pansin, baka hindi yan joy, kundi pressure. Sa isang status-driven society, kailangan mong hanapin ang totoo mong why. Ano ang layunin mo sa paghahanap buhay? Ano ang gusto mong marating? Kapag malinaw na sa iyo ang sagot, matututunan mong gumastos ayon sa sarili mong value at hindi ayon sa idinidikta ng iba. At ito ang magpapalaya sa iyo mula sa rat race. Dahilan number 7, pagpaprioridad sa convenience kesa sa cost effectiveness. Sa sobrang dami ng ginagawa ng maraming Pilipino araw-araw, madalas ang nauuna sa desisyon ay convenience, kahit na mas mahal. Araw-araw na food delivery imbis na magluto, ride-hailing apps kahit maikli lang ang biyahe, pre-packaged meals kahit pwedeng magbaon. Lahat ng ito, maliit kung titingnan. Pero kapag pinagsama-sama, malaki ang impact sa buwan ng budget. Okay lang naman ang convenience paminsan-minsan, lalo na kapag pagod ka o kailangan mo talaga ng ekstrang tulong. Pero kung ito ay nagiging lifestyle imbis na exception, unti-unti nitong kinakain ng perang sanay napunta sa ipon, investments o mas mahalagang gastusin. Ang hindi natin namamalayan, itong maliliit na gastos sa pangalan ng convenience ay nagiging tahimik na hadlang sa pag-asenso. Akala mo okay lang kasi maliit lang naman, pero sa katagalan, ito ang dahilan kung bakit wala kang naitatabi kahit tumataas ang kita mo. Kung gusto mong kumawala sa rat race, kailangan mong matutong balansehin ang ginhawa ngayon at katatagan sa hinaharap. At yan ang 7 dahilan kung bakit maraming middle class ang di makaalis sa rat race. Sa lahat ng ating tinalakay ngayon, ano ang mga na-realize mo at natutunan mo sa ating video? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at i-share mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.